Mga kapatid, sumainyong lahat ang patnubay ng Diyos. Maraming pinagaling si Jesus. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang, ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may mga karamdaman. Ginawa niya to upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Taos-pusong pasasalamat sa Panginoon Diyos. Sa loob lamang po ng 10 minuto na sa tuwing magsasalo tayo, ay tunay nga po na nangungusap sa atin at pinababatid sa atin sa pamamagitan ng kanyang patnubay upang maunawaan natin ng lubusan ang bawat salitang makalangit o pagkain makalangit na ipinagkakalob niya sa atin at pinagsasaluhan. Sa panimula po mga kapatid, napakaganda po. Ang biyanan ni Simon Pedro na inaapoy ng lagnat, na nakahiga, subalit nung hinawakan ni Jesus ang kamay, bumangon at naglingkod sa Kanya o sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Napakaganda po. Mula sa pagkakahiga, sa banig ng karamdaman, pinagaling ng Diyos at naglingkod. Kaya napakaganda pong unawain sa atin pong lahat dahil sa atin po, lahat po tayo bilang tao ay nagdaranas ng sari-sari o sari-saring karamdaman o mga karamdaman na hindi na po natin kailangan lang isa-isahin pa. Alam na po natin yon. Maliwanag po sa panimula, at dumako naman po tayo sa inaalihan ng mga demonyo sa isang salita lamang po ng Diyos o ng Jesucristo ay pinagaling na ang mga ito. Tayo pong lahat bilang tao, hindi po nating sabihin o hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po tayo nagkakasala. Ginagawa po natin sinungaling ang Diyos kapag yun po ang inaangkin natin o sinasabi natin. Ano po sinasabi ni Jesucristo tungkol sa pananalita? Sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhang sinabi niya. Sapagkat ikaw ay parurusahan o pawawalang sala batay sa iyong mga salita. Maliwanag po yun. Dahil alam na po natin ang mga salita na nakakalikha tayo ng maliwanag na kasalanan sa pandinig ng Panginoon Diyos, yung mga paninirang puri at iba pa, pagsisinungaling, ay maliwanag pong hindi kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Kaya ingatan po natin ang ating pananalita, subalit sa isang salita lamang po na Jesucristo o ng Diyos, kapag tinatanggap natin ng lubusan, ay pinagagaling na po tayo. Ano pa po? Karamdaman. Muli bilang tao nakakalungkot isipin. Sa ating sambahayan, sa ating mga mahal sa buhay, tayo man, dinadapuan ng karamdaman. Dahil may taglay pa rin po tayong laman. Subalit maliwanag po na pinakita sa atin ni Jesucristo at ipinababatid niya sa atin yung mga may karamdaman tulad po ng pipi at utal, bingi, bulag, pilay, inaalihan ng masamang espiritu, at higit po sa lahat yung patay na binuhay niya.
yung dalagita, si Lazaro, napakaganda pong halimbawa, ano po, karamdaman na taglay natin, humantong man po ito sa kamatayan, subalit binibigyan pa rin po tayo ni Jesucristo ng pag-asa. Pag-asa na pangahawakan natin upang makamit natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan po niya. Ano po sinasabi niya pa ni Jesucristo sa atin? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa muling araw. Napakaganda po. Napakaganda po nung sinasabi ni Jesucristo sa atin na yun. Ngayon tatanungin natin, makakita? Maliwanag din po ang tugon ni Jesucristo diyan. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mga kapatid, tayo na po magsasabi sa ating mga sarili sa mga sandaling ito na ang puso natin, tayo na rin po magsasabi kung gaano ito karumi. Subalit pagsusumikapan po natin at pagsusumakitan na makamit ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, ay ipagkakaloob po niya ang ating minimiti at magkakaroon tayo ng malinis na puso at makikita natin ang mukhaan ng Diyos. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, alam ko pong kasama ko kayo. Samo at dalangin natin sa mga sandaling ito. Sa bawat sambahayan, sa bawat isa, sa ating lahat, nagdaranas ng anumang uri ng karamdaman. Huwag na po nating isa-isahin. Mula ulo hanggang talampakan. Sa mga sandaling ito, nakaunat po ang kamay ng ating Panginoon Diyos at nakapatong po ito sa ating ulunan at pinagagaling at nilulunasan ang ating karamdaman sa mga sandaling ito. At yan po ay pinagkakalob niya sa bawat pusong nananalig sa Kanya. Nilulunasan po, mararamdaman po natin tulad ng hangin. Hindi man po natin nakikita, subalit mararamdaman po natin. Mga kapatid, anuman po ang katayuan natin sa buhay, alam po natin, bata, matanda, mayaman, mahirap, ay nagdaranas po lahat ng karamdaman. At dinadapuan din po at binabawian ng hiram na buhay. Kaya sa mga sandaling ito, tanging isa lamang po ang panawagan sa atin ng Panginoon Diyos. Ang tuluyan tayong magbalik ng lubusan sa Kanya. Personal po siyang kumakatok sa pintuan ng bawat isa, sa puso ng bawat isa. Pagbuksan po natin siya at dinggin ang Kanyang salita at sumunod tayo kay Jesucristo at tumalima sa Kanyang mga tagubilin at aral. At sa mga sandaling ito, lahat ng mga nagdaranas ng karamdaman ay mararamdaman po natin ang kagalingan na kaloob ng Diyos sa ating mga katawan. Kaya Panginoon Diyos, pinupuri po namin kayo at taos-pusong pinasasalamatan. Jesucristo, at patuloy mo kaming pinangungunahan at ginagabayan sa bawat takbangin namin sa buhay namin ito. At maraming salamat din sa iyo, sa inyo po, sa patnubay na pinagkakalob nyo sa bawat isa upang maunawaan namin ang salita ninyo at mga makalangit na pagkain na aming tinatanggap sa inyo sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Amen.